Una ha. Paki-mute lang ang iba, no? Paki-mute lang. Thank you. Okay na? Sabi ka Pastor doon, tapos Wait lang po. Ano po, 5 minutes? Sige po. Opo. 5 minutes. pag 1 minutes, ano mo ako para Oo, makapag-prepare ako 1 minute na sasabihin ko 1 minute. Sige po. 5 minutes po, okay po. Okay. Okay. Start. Oh, once magpahayag ka na, i-start ko na yung clock. Sige. So magandang gabi po sa lahat. Patutunayan ko ngayong gabi na ang Diyos ay may pinili bago pa nilalang ang sanlibutan at hindi lahat ng tao pinili para sa kaligtasan. So una po, makikita natin sa Ephesians chapter 1 verse 4, ang sabi dito, even as He chose us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and blameless before Him. So sinabi dito na pinili tayo ng Diyos before ng foundation, at ang as dito ay hindi po refer sa lahat ng tao. Contextually, ang as included Paul himself, nakasulat po ito sa Ephesians. So kung sa as dito ay kasama yung mga unbeliever, so ibig sabihin sinulatan ni Paul yung mga unbeliever. Yan po ang contextual. So ano po yung basihan ng Panginoon? Bakit tayo pinili? Hindi dahil tayo ay good or may nakita yung Diyos na mabuti sa atin para piliin. Kasi ang phrase na in Him nga makikita dito, ito ay instrumental, hindi siya positional. Kasi sa Greek, ang word na, ang preposition na in, sa Greek ay in, it could be by, and it could be in. So, kasi ito ay nangyari before the foundation, so hindi po ito positional, kundi instrumental. Si Kristo po yung instrumental, kumbaga, pinili tayo ng Panginoon. So dito makikita natin na hindi po lahat itinalaga para sa kaligtasan. Kasi makikita natin na ang verse 5 ay nagsusupport sa verse 4. In love, yung ground, He predestined us for adoption to Himself as son through Jesus Christ. So makikita natin, ang true ay instrumental, hindi siya nagsasabi ng positional. So ang kasunod natin ay sa Romans chapter 8. Makikita natin sa Acts 13 verse 48. And when the Gentiles heard this, they began rejoicing and glorifying the word of the Lord. And as many as were appointed to eternal life believed. So napakaklaro po na makikita natin. Okay? Dito makikita natin na ang verb na appointed is perfect tense or perfect participle, which describe an action completed before another past action. So kung makikita natin na ang verb na appointed is perfect tense. So dito makikita natin na itong perfect tense na ito ay action completed in the past, at ito po ay passive voice. Hindi po siya middle voice na explanation ni Bro Hernan na sila ang tumalaga sa kanilang sarili. Hindi po yan middle voice, kundi makikita natin diyan na yan po ay passive voice, na sila ay itinalaga to salvation. Ang lahat na itinalaga to salvation ay naniwala. Kung balik natin Ephesians 1:4, kaya sinabi ni Paul, He chose us. Kung us dyan ay lahat ng tao, so mali-mali yung interpretation sa context, kasi ang us, it refers to Ephesian believer, included Paul himself.
Okay, makikita natin na sa Romans 8:29 verse 30 na mayroong itinalaga at yung itinalaga ay itinawag. Pero makikita natin yung golden change, no? Makikita natin, and those whom He predestined, so makikita natin, walang pag-change, ha? Those whom He predestined, He also called. So lahat na na-predestined, He called. And those He called, He justified. And those whom He justify, He glorify. Walang naputol sa golden change. Kung sino yung na-predestined, siya po yung tinawag. Ang pagkatawag po dito ay effectual calling. So sometimes, makikita natin sa explanation ni Bro Hernan, mayroon siyang explanation na tinatawag na outward calling or general calling. So may general calling na lahat ay tinatawag sa Time na po. pamagitan ng Time na gospel. po. Mayroon pong effectual calling, nasa heart yung ang pagtatawag. Sige po. Time na po, opo. Okay po. Ang unang tanong ko, kapatid, 5 minuto, Pastor Don. Hello, Pastor Don. Okay. Hello, Pastor Don. Go. Una kong tanong, kapatid, tinatanggap mo naman na ang kausap dito ay mga Kristiyano. Tama, kapatid? Oh, yes. Alright, Mga ngayon. Kristyano ang tinatawag dyan ay Okay. ini-explain ni Paul na tayo ay pinili before the foundation. Kaya Okay, so merong may mensahe si Paul sa tungkol sa kalagayan ng mga Kristiyano na tinawag, binanal at ginlorified. Saan talata naman sa Biblia yung mensahe ni Pablo sa mga di-Kristiyano at mga di-tinawag na sila naman ay itinalaga sa walang hanggang parusa? Meron bang mensahe? Pakisagot Kasi- lang, Conrad. Mayroon po. Anong verse po? Babasahin ko. Sige po. So dito makikita natin sa Ephesians chapter 1 verse 4, ang sabi dito, even as He chose us in Him before the foundation of the Objection, world. Mr. So, Moderator. mayroong Objection, Mr. Moderator, Pastor Don. Objection mo na po. Ano yung sandali may objection? Ano po objection? Ang tanong ko po, Mr. Moderator, ay malinaw po. Salita o mensahe ng Diyos hindi para sa Kristiyano. Salita tungkol doon sa hindi napili at mga itinalaga sa walang hanggang kaparusahan. Ang binabasa niya, Mr. Moderator, ay salita pa rin patungkol sa Kristiyano. Ang hinahanap ko, Pastor Don, yung salita ni Pablo tungkol sa hindi ligtas. Yung mga hindi sumampalataya. Oo, hindi yung sa mga itinalaga niya para mapahamak. Okay, Anong sige. talata? Objection. Ano yung counter-objection mo? Nagsasagot ako, hindi niya pinatapos, kaya hindi niya naintindihan yung sagot. Okay. Sige. Sige, paano? Papayag ka? Patapusin mo yung sagot niya? Opo, basta ang babasahin niya po, salita ni Pablo tungkol sa hindi Kristiyanong kausap niya. O sige, pabigyan natin muna yung sagot niya. Sige, Tignan kapatid natin na sagot. Pastor Don, maaway naman Sige. ako. Sige po. Sige dito. Sige, sumagot So, ka na po. Ephesians 1:4, may pinili para sa kaligtasan. At sinabi dito ni Paul na ang ebidensya na pinili sila doon sa Acts 13:48 na those whom were predestined to eternal life believe. So, understood yan na ang hindi mga pinili ay hindi sila maniniwala Mr. Moderator, at impyerno. Mr. Moderator, kayo na umatol kung nasagot niya po yung tanong ko o hindi, Mr. Moderator. Ang Kasi tinatanong ako ko, bilang moderator, hindi pwede ako mag-ano. sige, susunod kong tanong, Mr. Moderator, bahala na ho tao. Kasi, tatanungin ko sana si kapatid ulit, diyan ba sa Epeso, ang kausap ba dyan, Kristiyano o hindi Kristiyano, kapatid? Sagot. Kristiyano ang kausap sa Ephesians sa mga 1:4. ano ang hinahanap ko, Mr. Moderator? Objection. No, bro. Muna. Hindi, objection muna. Tinatanong ka lang eh. Moderator, objection. Sige, ano yung counter-objection mo? Nagsasagot pa ako, nagsasapaw pa siya, moderator. Kaya patapusin mo na yung sagot. Ang tinatanong ko na O sa'yo, sige po, simple lang pero naman, Mr. i-clear mo yung Moderator sagot eh. mo. Pakikli lang sagot mo kasi